Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ni Yahweh, umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may anak na pasusuhin, pati ang malapit ng mga anak. Sila'y babalik na talagang napakarami. Uuwi silang nagiiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko pabalik. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa patag na landas upang hindi sila madapa. Sapagkat ang Israel ay aking anak at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Nadarama niya ang kahinaan ng mga mangmang at ng mga naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina ring tulad nila. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y mag-alay ng handog, hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para sa kanya ring mga kasalanan. Ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaaring makamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumipili sa kanya, tulad ng pagkapili kay Aaron. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya'y pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating sina Jesus sa Jerico. Nang papaalis na siya sa Jerico, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret,
Sumigaw siya ng sumigaw. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob. Tumayo ka. Ipinapatawag ka ni Jesus. Sabi nila. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag. Guro, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, kung gayon, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon di nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Then they came to Jericho. As Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city, a blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Jesus stopped and said, call him. So they called to the blind man, cheer up, on your feet, he's calling you. Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. What do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. Go, said Jesus. Your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus along the road.